Magsimula tayo sa pamamagitan ng pagpikit ng ating mga mata. Huminto tayo sa paggawa ng kung anumang ang ating ginagawa upang hindi tayo malibang. Huminga ng malalim, magmuni-muni tayo sa ating mga ginawa sa 15 taon na dumaan na tayong namalagi sa mundong ito. Masasabi niyo ba na nagawa na ninyo ang lahat ng iyong makakaya sa buhay? Nais ko sanang mamulat ang iyong kaisipan sa realidad na nangyayari sa ating komunidad. Sa mga problema na nararanasan ng ating mga kapatid. Sa ating bansa, marami sa ating mga kababayan ay nakakaranas ng pagdurusa dahil sa posisyon nila sa lipunan. Ang iba sa kanila ay may hirap dahil wala silang trabaho upang magkaroon ng pera. Kailangan nila ng ating tulong. Habang ang iba ay nawawalan ng pag-asa. Kailangan nila ng isang tao para makinig sa kanilang mga problema. Ngayon, tumingin kayo sa iyong kaliwa at kanan at tanungin ang iyong sarili. Natulungan niyo na ba ang iyong mga kapwa sa iyong kapaligiran? Kung hindi, ano-ano ang humahadlang sa iyong pagtulong sa kapwa? Sa iyong pananampalataya? Sino ang gumagabay sa iyo sa pakikitungo ninyo sa ibang tao? May hinihintay ba kayong kabayaran para sa mga kabutihang nagawa ninyo sa iyong kapwa? Tumutulong lang ba kayo para makilala kayo ng publiko tulad ng ating mga politiko sa gobyerno? Sa awit ng Florante at Laura, Kabanata 11 at 12, marami ang mga mahalagang pangyayari. Isa sa mga ito ay ang pagkakaibigan ng Gererong Moro at si Florante. Ang dalawang kabanatang ito ay tungkol sa pakikiramay. Dahil dito, nagsikap ang Moro na hanapin talaga si Florante at iligtas siya mula sa 2 leon na papatay sa kanya. Kasi nawawalan na ng pag-asa si Florante na makita muli ang kanyang pag-ibig na si Laura. Wala na lang siyang ginawa. Pero, ang nais kong ipahiwatig ay pangyayari noong nagising si Florante at nagulat nang nasa piling siya ng Moro. Kasi, nang panahon na yon, di sila magkasundo dahil iba ang kanilang relihiyon at paniniwala. Magkaaway din ang bayat sekta nila. Pero, ang talagang hindi maalis sa aking kaisipan ay ang sinabi ng Moro sa saknong 153 ng Kabanata 12. Payapa na naman di sinyaring dibdib, na pagkikilalang kaaway kang labis at di binayaang nagkapatid-patid ang aking hiningang kamay at sakit. Ang ibig sabihin nito ay kahit na marami silang pagkakaiba, walang pinipili ang Diyos kung sino ang dapat tulungan. Dapat daw magtulungan ang kapwa sa oras ng paghihirap at pagdurusa. Nakinig sila sa isa't isang problema at may natutunan mula sa isa't isa.
Ngayon na alam na natin ang mga bagay na ito, masasabi natin ang pagtutulong sa mga nangangailangan ay hindi lamang sa pagbibigay ng material na gamit, kundi sa paglalaan ng oras para makinig at makaramay sa problema ng iba. Ngayon, may hamon ako para sa inyo. Bilang mag-aral, paano ninyong maisakatuparan ang hangaring maging man for others? Panginoong Diyos, Amang makapangyarihan, turuan niyo po kaming maging bukas palad, lalong-lalo na sa mga higit na nangangailangan. Turuan mo kaming isabuhay ang mga utos mo na magbigay ng serbisyo sa kanino mang nanghihingi ng aming serbisyo. Bigyan mo kami ng sapat na lakas upang gampanan namin ang itong responsibilidad sa kapwa na walang inaasahang kapalit. Gamitin ang aming mga talento at kakayahan sa paraang lalong magbigay ng puri sa iyo. Maglaan ng oras upang makinig at bigyan pansin ang pangangailangan ng iba, tulad ng walang sawang pakikinig mo sa aming mga dasalin. Tumulad sa iyong mapagmahal at mapagtawad na puso. Ikaw na mulat mulay, di kaming iniiwanan, lalong-lalo na sa oras ng matinding problema at kahirapan. Kahit ano pang unos ang aming pagdaraanan, palagi ka nandyan upang gabayin kami. Bigyan kami ng lakas ng loob at higit sa lahat, bigyan ng katahimikan ang aming loob. Turuan mo kaming sumunod sa iyong mga yapak, maintindihan ang iyong nais para sa amin, at mamuhay di para sa sarili lamang. Sa ganitong paraan, lalo kaming mapalapit sa iyong kalooban. Ito ang aming dasalin at isakatuparan at isabuhay ang katagang Lucia at Lux, maging ilaw at maparamdam ang pagmamalasakit ng Diyos sa mga di pa nakakakilala sa Kanya. Amen.